Ano ba yung mga heritage chicken na yan, Kuya Ramil? Yan yung mga matagal ng breed ng manok natin. Mm-mm. Yan yung mga Black Astrolop, Rhode Island Red. Mm-mm. Yan yung mga, kasi merong yung brown na manok. Mm-mm. Merong itim. Meron, Merong bulik. oo. Oo. Bulik. Merong gray. Bulik is itim, di ba? Bulik is itim. Black and white. Black and white. Spotted. Okay. Okay. Yan yung mga matatagal ng breed ng manok na bumabalik ngayon. Okay. Ano po gusto nyong matutunan sa heritage chicken? Ito naman po mabibigay ko sa inyong tip. Okay. Ngayon po, i-promote ko po yung chicken. Yan po kasi, yung mga usually yung chicken na yan, dual type po yan eh. Mm-mm. Pwedeng layer, pwedeng meat type. Meat type, okay. Kung gagawin po nyo siyang layer, ang maganda po, lagyan po nyo ng lalaki. Okay. Kasi po, pag wala po siyang lalaki, ang lalabas mong itlog nyo, parang tabled egg lang. Pag may lalaki po siya, fertilize. ma-produce nyo, yan po yung pwedeng maging sisiw. Mm-mm. Pero, pag yan po ikinain nyo, masustansya po talaga siya. Yung fertilized egg. Oo. Oh. Yan lang Kaya, parang balot? Parang balot? hindi. Wala pa siyang ganun, egg pa rin siya. Kaya okay. Pwede siyang magkameron ng, may embryo kasi siya na nabubuhay. Yung tabled egg, walang embryong nabubuhay. Opo. Kaya masustansya itong fertile egg na pero hindi mo gagawin balot. Gagawin mo yung tabled egg. Okay. Kumbaga, kakainin mo yung fertilized egg, may certain days lang. Hindi mo papabutin dun sa maging balot na siya. O meron ng sisiw. Hindi naman siya magiging balot kung hindi mo ilalagay sa mga incubator. Okay. Ang kasi, ang fertile egg, siguro 1 week pwede mong i-store ang room temperature. Mm-mm. Ang tabled egg, mas matagal. Mas matagal. Kasi wala siyang embryo na masisira. Okay. Itong tabled egg, mas makonsume nyo, mas mabilis. Within a week, mas maganda. At saka mas maganda sa katawan. Okay. At saka ngayon po, mas mahal po ngayon yan kisa sa tabled egg. Yung mga fertilized egg na yan. Okay. So, magde-decide si Tita Lynn kung meat type or yung layer. Layer. Okay. Pero pwede ba sabay yun? Pwede, kung gusto ko meat type tsaka layer, nandyan lang sila? Pwede naman. Kaya nga lang, pag ginawa mo layer, syempre tatanda yung manok mo. Pwede mo naman siyang ibenta kahit matanda na. Parang risk na yun nung bibili. Kaya, pero kung marunong magluto yung bibili, kayang palambutin yun. Mas masarap. Yung mga mas matatandang manok, kasi more on muscle na siya. Bago pre-range, mas masarap siya. Pwede po siya. Kasi ang pre-range na sinasabi, kailangan 75 days. Dress mo na. Dress mo na. Okay. Pero may nabasa ako na mahal ang heritage chicken. Mas mahal siya. Kung i-compare mo sa mga white natin, medyo mahal siya. Okay. Yung layer niya, pag layer na ready to lay. Mga 400 plus. Isang manok. Pero yung ordinary na puti, yung ordinary puti, mura lang. mga magkano ba ang manok ngayon na ganun?
Yung ano rin, ready to lay na puti, nasa 200 plus. Lahat. Ready to lay. Almost, times 2 lagi ng times 2. Grabe, ano. So, ito ba yung mga yung Saso? Yan. Okay. Yung Saso, Rhode Island Red din yan. Okay. Pinagalingan niya yung Rhode Island Red. Yung mga kabir, ganyan, kabir. Okay. Kasi ako sa Saso, yung, remember yung mga kaibigan natin na Sunshine Chicken? Sila Doc Ray, Ichon. Yung mag-asawang Ichon. So yan, mga yan, mga heritage chicken. So, itong mga heritage chicken, kilala sila na matibay sa sakit, parang ganon. Parang madali sila mag-adapt. Medyo, kung ano lang, basta ang importante lang, yung ma-maintain mo sa farm mo, yung linis. Okay. Yung pakainin mo, malinis. Yung painuman mo, laging bago yung tubig. Okay na yun. Medyo madalis lang. Hindi ba to free range? Free range siya. Free range, diba? Yung pagala-gala, di ba? Oo. So, ayan. Tapos yung itlog nila, ito ba yung brown? Colored sila. Okay. Oo nga, medyo may presyo yung brown chicken kesa sa ordinary na itlog ng manok. Pero yung brown chicken na yun, meron pa doon hindi fertile. Merong table. Pero mas maganda yung fertile na paano mo malalaman na fertile? Ayun. Yun ang very good question. Sabi niya. Yan, dapat alam mo yung pinanggalingan. Sa mga trusted na, yung pagkakatiwalaan mo ng tao, yun na yung pag sinabing fertile yan. Doon ka na face value. Face value talaga. Okay. Okay. So, hindi ba, halimbawa, ikaw yung, ikaw yung nag-aalaga, pag may lalaki lang na manok, na yun, fertile na, or, di ba yung balot, sinisilip kung may embryo Pwede ba yun pero, isa-isa? Ang manok, kahit na itik, basta may kasama lalaki, fertile yan. Ano yan? Makakastahan talaga nila yan. Okay. Basta ang ratio is 1:10. 1 na lalaki? 1 na lalaki, 10 babae. Pero ang ginagawa ko, 100:12. 100:12. Okay. Ang dami naman nun, 100. Yun nga. Pag dito nga sa farm, ngayon dito sa Antipolo, konti pa lang yung alaga ko. Kaya nga lang, pag may dala kang pagkain, inaagawan ka na. Ang tatakaw Ganun ba? Okay. So, mahal yung heritage chicken. So, bakit siya mahal? Yan, kasi nga, medyo... Imported ba lahat yan? Or... Imported siya. Okay. Imported siya, pero locally bred na yun dito sa atin. Okay. Locally bred, okay. Ang ano lang dito, island born na siya. Kaya nga lang, hindi pa ganun karami ang nagpo-produce. Pero ngayon, parami na ng parami. Maaring... Bumaba yung presyo. Pag mas marami ang kaya nga lang, mamaya-maya, katay lang ng katay. Katay lang ng katay. Para dress ka lang ng dress, okay na. Ikaw, anong plano mo? Mag-breeder? O hindi? Nag-breed ako ngayon ng ganon. Pero sa ngayon, meron pa akong dinidevelop na bago. Kasi, familiar ka ba dun sa Brahma chicken? Brahma chicken, oo.
Di ba, malalaki sila. Kumuha ako noon. Ang mahal pala. Talo pa yun. Mas mahal pa sa aso eh. Okay. Ngayon, cross ko, titingnan ko kung pwedeng gamitin. Kasi kung lalaki yung katawan pa ng mga Rhode Island Red natin, magkakameron ng improvement. Pero meron na rin ako ng ibang breed, pero hindi pa ganun karami. So, ayan. Maganda palang alagaan din ng heritage chicken ngayon. Sa ngayon, yung food consumption mo sa itlog lang, malaking bagay na yun. Bawa, meron kang 10 babae, bago meron kang 2 lalaki. Araw-araw 10 yun. Kung maganda ang pakain mo, oo, kaya yun 10 araw-araw. Meron kang araw-araw na kaya kahit na ka na lang, sabihin mo 50%. Okay. Yung bang family mo makakakain ng 5 itlog sa araw? Sabagay, kung malaki yung family mo, hindi Kung halimbawa, 3 lang kayo sa family, yung 10 manok, sobra-sobra na Sobra-sobra, oo. Kasi araw-araw naman itlog yun. Ako nga, ang ordinary table egg ko, isang tray, so 30 pieces, 1 week. Ilan lang kami. Oo. Ganun, sabi ko, ang lakas ng itlog. Okay naman ang maganda nga daw yung Kasi ang itlog lang daw ang merong 1 full meal na kakainin mo sa isang araw. Sabi. Pero, yung fertile egg, mas hindi lang times 2 ang nutritional value. Okay. Baka more than 10 pa, times 10 pa. Kaya nga lang, nga lang yun. Pero sasamahan mo lang ng lalaki. Kumbaga, ang problema mo lang doon, dagdag pakainin ka. Kainin, oo, dagdag pakainin. Pero yung nutrition naman na idagdag doon sa itlog mo, okay na, Okay. Ano naman yung Parawakan chicken? Yan yung Parawakan chicken, isa sa mga native bred natin na manok yan. Okay. Huluwanon, tinatawag nilang huluwanon, basilan. Kasi usually, sila, malalaki rin silang manok. Okay. Kaya nga lang, yung mga Parawakan, yan yung ginagawa nilang endurance fight na manok. Okay. Kumbaga ginagamit din sa pagsabong. Kaya nga lang, sa meat type, malalaki talaga sila. So, yan pala yan. Parawakan chicken. So, hindi siya heritage chicken, kundi native siya ng Pilipinas. Heritage chicken ng Pilipinas. Heritage chicken ng Pilipinas. Pero yung pinag-uusapan natin heritage kanina ay American. Imported. Imported. Okay. So, ayan. Kasi parang naguluhan nga ako. So, heritage chicken, pero hindi Pilipinas. Yung unang pinag-usapan natin, like yung mga Rhode Island na yan, imported. Pero yung Parawakan, heritage chicken ng Pilipinas. Kumbaga, native talaga natin yan. Native natin.